Ang akala daw nitong si MJ ay secured na ang relationship niya sa 6 years niya ng kapartner na si Mike. Matagal na palang sira at mauuwi rin daw sa hiwalayan. Bago pa kasi nalaman ni MJ na may ibang babae itong si Mike, ilang buwan pa muna ang lumipas. Pero nang napagtagpi-tagpi na ni MJ ang mga ikinikilos noon ni Mike matapos nga ang kanilang breakup, ayun na, nalaman niya na hindi na pala talaga. Pero ayon nga sa kanya, kaya pala madalas na manghingi ng cool off itong si Mike sa kanya noon. Ang dahilan daw ni X, nagkulang daw sa ibinibigay na time at atensyon itong si MJ. Ano yung nagtatampo? Tatampo mi! Di mo ko pinapansin eh. Dito lang ako, tumatambling-tambling ako rito. Di mo ko binibigyan ng atensyon, di ka man lang nagka-clap dyan. Bayan. Oo, madalas kasi silang walang contact sa loob ng 1 linggo dahil daw sa trabaho nitong si MJ. Nang malaman nga ni MJ na may ilang buwan ng karelasyon din itong si Mike habang sila pa, idinahilan daw ni Mike, sobrang distracted lang daw siya. At nabigyan siya ng comfort ng babae niyang bago. At ang malala pa, wala pang 1 araw bago ang breakup daw nitong sina MJ. Abay, feeling daw ni MJ ay talagang naipahiya pa siya dahil isinapubliko na nitong si Mike at ng kanyang babae ang relasyon nila online. Ayun, halos yan na yung buong kwento. Pero sige, ano pa nga ba? Gusto nating marinig mismo yan, mula kay MJ ng Ginobatan Albay. Magandang tanghali sa'yo, MJ. Hello po, good afternoon. Oo, good afternoon. Binabati pa rin kita na magandang tanghali kahit na hindi kagandahan itong mga ikikwento mo yata sa amin. 6 years kayong magpartner nitong si Mike. Ano ba to, live-in partner o kayo ay magjowa lang naman na umuuwi sa kanya-kanya yung mga bahay pa? Hindi po kami live-in because we Mm. started dating since senior high po hanggang Mm. college, hanggang sa nagkaroon kami ng work. Oo. So, kumusta naman yung relationship ninyo doon sa 6 years na yan? Well, sabi nga, nagkaroon ka ng, sabi ni Mike nagkaroon siya ng problema sa hindi mo na pagbibigay ng atensyon, hindi mo na pagbibigay daw ng time sa kanya towards the end of your love story. Pero nung mga una-una, ano ba talaga yung nagbago? Ano ba yung trabaho mo rin, MJ? Baka nga may pagkukulang ka na rin. So, yung sa loob po ng 6 years na yon, Hmm. I can totally say na it's a beautiful relationship, very peaceful. Not until na-deploy po ako sa mga secluded area and sa mga islands kasi yun po talaga yung work ko. And sa mga secluded islands na yun and secluded area, wala po talagang madalas na signal. Hmm. So, na-lessen po yung time and attention talaga kasi wala naman po akong any means to communicate with him kasi nga po wala po talagang signal sa mga nade-deploy sa akin ng mga areas. Oo. If I may ask, MJ, ano ba ang trabaho mo? Ano ba, social worker ka ba? Hindi po ako social worker, pero ang mga hinahawakan ko po ay tungkol po sa pag-a-assess ng lupa Mm. ng mga Oh. farmers po natin. Oo. Okay. So talagang may mga assignment ka. Sabi mo nga mga malalayong lugar o mga Yes, secluded areas. Ano ba ang hinihiling nitong si Mike? Gusto ba niya na aakyat ka pa sa puno ng nyug o para lang makakuha ng ng signal, makapag-message man lang sa kanya, hindi na raw pwede sa kanya yung ganoon? actually po, akala ko talaga is sobrang okay sa kanya yung setup kasi Mm. bago ako pumunta or ma-deploy sa mga area, hinahatid pa niya ako. And kapag pabalik na ako, alam niya yung schedule ko, Mhm. sinusundo niya ako. So, akala ko talaga there's nothing wrong sa Oo. mga nangyayari sa amin dalawa or sa setup namin kasi parehas nga namin siyang napag-uusapan at parehas namin alam kung ano yung mga dreams namin and goals namin sa buhay. Yes. So gaano katagal nung nag-umpisa na lumayo-layo ka na,
kay Mike doon sa, I mean, yung proximity ninyo, talaga nagiging problema na nga, ano, yung communication. Kailan ba yun? May 1 taon ba? May 2 taon ba sa 6 years ninyong pagsasama? Or ano, in a span of 3 months lang, 4 months, nawalan na agad ng pasensya itong si Mike? Almost a year po kasi akong nade-deploy sa mga Mm. malalayong lugar. So since then, wala naman po sa akin talaga, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong pakiramdam na may mali sa Mm. relasyon namin or may nangyayari. Kasi nga po sobrang maalaga, hinahatid sundo pa ako kapag nasa opisina ako, Mm. pinupuntahan pa ako. After Oo. namin mag-work sa office, magkasama kami. Pero nung time po na madalas na siya na humihingi sa akin ng cool off, yun na po yung it's around February. Nag-start po siya ng February tapos Mm. nalaman ko yung cheating issue around June. Oh, February. So, from February to June, mga ilang beses na humingi ng cool off, ng pahinga. Diyan ka muna, dito muna ako. Tayo pa rin naman, huwag ka mag-alala. Pero, sandali lang. Wag muna akong pakialaman. Mga ilang beses yon. Sabi mo, madalas eh. Yes po, madalas na po siya. So that is why po nung time na madalas po 'di ba akong nade-deploy sa Mm. island at sa secluded area. Oo. Palagi ko po sa kanya sinasabi na o pag-uwi ko dito mag-uusap tayo. But kahit po sinasabi ko sa kanya na mag-uusap kami, siya naman tong nagsasabi na busy siya, nag-OT siya. Mm. Kahit at the end nalaman ko na hindi naman po pala allowed sa kanila ang mag-OT. Ah, okay hindi, baka OOT nga siya. Pero iba ang kasama, iba ang trabaho. Out of office na. Baka lang gano'n ano. Ayan, or hindi kaya nabasa mo 'yon as pagtatampo rin on his part na gusto niyang medyo ikaw naman ang sumuyo. Kumusta ba sa inyong relationship? Sabi mo nga ay very akala mo very supportive itong si Mike ano sa trabaho na pinili mo. Siya ba kadalasan kapagka nagkakatampuhan kayo, siya yung nanunuyo? Ikaw ba, never ka ring nanuyo naman sa kanya? Kasi baka yan naman din yung mga paramdam ng lalaki. Actually po, kapag sinasabi niya sa akin na magco-cool off kami, Mm. tinatanong ko siya anong rason. At palagi niyang sinasabi sa akin, yung time and attention mo. So sabi ko, bakit tayo magco-cool off kung ang kailangan mo pala is time and attention? Mm. So sabi ko, kaya ko naman mag-compromise, kaya kong mag-adjust sa sinasabi mong time and attention na nakukulangan ka. At hindi po talaga ako pumapayag na mag-pull off po kami kasi para sa akin, sinabi ko na to sa kanya na kung time and attention ang problema, hindi po solusyon yung pagpo-pull off namin. Kundi Mm. magko-compromise kami sa isa't isa para nga po maging maayos yung relationship namin. But no Yes. matter how much I insist na ganun po yung gawin namin, ay talagang paulit-ulit na hinihingi niya sa akin yung cool off. Okay. Kasi nga, tama ka ron sa sinabi mo, no? Time and attention ang kulang, sabi mo. Pero no mag-uusap tayo, maghaharap tayo, mag-OT ka kamo, ayaw mo naman akong harapin, ayaw mo naman akong kausapin. So, which is which? 'Di ba? Oo, tama ka naman doon. Pero hindi ka nga ba kinulang din doon sa effort na to pull him back? Teka lang. Pag-usapan natin 'to, hindi bukas, hindi mamaya, hindi after work, ngayon na. Andito na, nag-uusap na tayo. Baka rin kinulang sa gano'n, MJ, hindi kaya? Nung time po na hingi siya sa'kin ng hingi ng cool off, napag-uusapan naman po namin siya na, Hmm. parehas nga po kami busy kasi siya din naman po ay may work and at the same time ako po talaga madalas po talaga halos weekly po yung, pagde-deploy sa'kin sa Mm. secluded areas and sa island. Mm. Pero nung time po na hindi ko na po talaga kaya na may mga nalaman na ako na tagpi-tagpi ko na po yung mga pangyayari kasi ang dami-dami na pong mga instances na kung saan talagang nakakaramdam na ako. Though wala po sana sa isip ko kasi siya po kasi yung tipo ng tao na hindi ko kayang pag-isipan na Mhm. may gagawin siya na sasaktan ako kasi as I shared my story naman po kasi sa TikTok. Hmm. Um, Yun nga po,
Sa loob po ng 6 na taon ng relationship namin, yun po ang una at huling beses na sinaktan niya po ako. Una at huling beses. Ibig sabihin, ano, parang napakalinis nga sana. Sabi mo nga kanina, Yes po. peaceful yung yung pagsasama ninyo. So, almost 1 year no nangyari itong parang pagkagiba nung binubuo nyo sa ng love story. So, malinis yung 5 years, 'di ba? Smooth sailing. Mm. Yes po. Oo, pero bumigay din simula na nga nung ikaw ay kinakailangan ng lumayo, lumilipat lang naman ng island, pero gaano ba nagtatagal nga kasi yung mga pagpunta-punta mo sa mga isla para naman sa trabaho? Yung pinakang maximum po is around 2 weeks. Yung pinakang maiksi is 1 week, mga ganun po. Oh, ayun. So matagal-tagal nga rin talaga ano, kumbaga ay para nangungulila itong si Mike. Pero never nyo ba napag-usapan? Sabi mo kasi willing ka mag-compromise. Binigyan ka ba ng option itong si Mike na baka naman pwede minsan tumanggi ka naman muna na ikaw ay i-deploy sa malayo kasi kinukulang na rin talaga yung oras natin. Do you have that option doon naman sa trabaho mo, MJ? Wala po eh. So, kasi kailangan po talaga namin matapos yung assignment Mm, namin. And binibigay po siya ahead of time. That's why po, alam naman po niya yung mga schedule ko. So, mm, before po ako nade-deploy, lumalabas naman po kami mhm, para mag-date, ganun, or bumawi ng oras, mm, atensyon. And mm. madalas naman po ay andun ako sa family niya. Mm, Bumibisita ako palagi kasi ang lugar namin is isang barangay lang po ang pagitan. okey. So, dumadaan-daan po siya dito sa'min, Mhm, nakikita ko siya minsan. Um, Tapos nung time na sinasabi ko sa kanya na made-deploy po ako, wala naman po siya sa'kin talagang sinasabi or wala siya sa'kin binigay na option na baka puwedeng wag ka munang sumama sa pagde-deploy or mm, gano'n mm. po. Wala po siyang request. Kaya nga po yung pag-a-assume ko ay okey po sa kanya yung setup namin dahil Oo, nga po sa work. Kasi oo. never naman po siya sa'kin nagbanggit ng kahit ano na binibigyan niya ako ng option para Mhm, po magkaroon kami ng to meet ends sa okey. mga work namin. Oo, ayan. Kasi nga baka naguhumiyaw na pala ang kanyang damdamin dahil kinukulang na talaga tayo sa bebe time, MJ, 'di ba? Hindi niya lang masabi yung mga ganyang bagay. O pero dapat kasi minsan tayo nakakaramdam din ano, na tila sunod-sunod naman na yata yung deployment ko, kinukulang na yung panahon. Pero sabi mo nga, nagpupunta ka naman sa kanila. May mga pagkakataon magkasama rin kayo nitong si Mike. Pero ikaw ba, MJ, ay sigurado rin na you are physically and mentally present kapag kakasama mo siya. Kasi alam mo ang pagkakamali ng ilan sa mga magkakarelasyon, ano, bibigyan ng time, magpapakita doon sa kanilang minamahal, kuno. Ayan, pero mentally, yung isip nandun talaga sa trabaho o kaya nandun naman sa business o kaya ay it's somewhere else. 'Di ba? So, parang yung katawan lang yun nandun, pero ang connection, laging hawak ang phone, lagi may kausap, just physically there, pero not really there. Nagigets mo yun, MJ? Kapag ka ba ganito na nagkikita kayo, nabibigay mo sa kanya yung full attention. Since yun nga, yung sabi niya, na parang kinukulang bago natapos ang relationship ninyo. Yes po, masasabi ko naman na I am fully, giving him the attention Mhm. kapag magkasama kaming dalawa. Kasi yun naman po talaga, dun naman po ako bumabawi sa kanya kapag po hindi po ako, nasa deployment, so magkasama po kaming dalawa, dun po naman talaga ako bumabawi sa kanya. Kaya Aha. nga po hindi ko po maramdaman na, may nangyayari behind behind my back. Mhm. Kasi nga po, sobrang smooth po talaga ng relationship namin. Aha. Kasi itong pag-a-ask niya sa akin ng pull off, that's when it started na may nakakausap na nga po niya yung babae niya. Yan, yun pala yun. So, hindi, inalam ko lang lahat, ano? Kasi nga, baka distracted ka rin sa trabaho kahit nga physically magkasama kayo. Pero eto na nga ang isusunod natin. Kwento mo nga sa amin, papaano mong napatunayan? Papaanong
nagsimula na nga yung cheating. Ang sabi mo kanina, MJ, nag-umpisa yan na panayaya naman ng cool off. Nagtatampo pero kulang ng time, kulang ng attention, pero kapag kakausapin mo, siya naman ang hindi available. 'Di ba? Sabi mo from February hanggang June, hanggang magtapos ang inyong relationship nitong si Mike ay kumakailang pakikipag-cool off ang niyaya niya. O ano ba nangyayari dun sa pag-cool off na yon? O bumebuelo lang ba para sa breakup or cool off na magpapahinga lang dahil ano bang dahilan niya? Go ahead, MJ. I believe po, talagang it's because may ibang babae na siya. Mm, Kasi all throughout our relationship is okay naman po talaga kami. Kahit po nung mga unang beses na nade-deploy ako sa malayo, mm, sobrang okay po ng setup naming dalawa. Kasi nga po, napag-usapan namin siya ng maayos at alam po namin yung schedule ng isa't isa. Alam po namin yung setup ng work namin ng isa't isa. And very supportive po talaga kami sa mga pangarap namin. At alam po namin na may goal po kami at the end. mm, Kaya mm, nga mm, po, we are really chasing our dreams na aware po kaming dalawa na kahit po magkaiba kami ng tinatahak na profession, but still, we support each other at talaga pong sinusuportahan namin yung mga pangarap ng isa't isa. mm, So, I really believe na it was all because, yun nga po na may babae na siya. Kasi wala po akong nakikitang ibang rason at wala rin naman po siya sa akin sinabi. Kasi tinanong ko po yan sa kanya mm, kung bakit ganun, anong nangyayari, paliwanag niya sa akin na maintindihan ko kasi sabi mm. ko sobrang okay naman natin. So what happened? Oh. At yun po yung reason niya is that yung time and attention na at the end, hindi ko po kayang paniwalaan na time and attention ang sinasabi niya. Mm, mm. Kasi yun na nga po, it all ends up na siya ay dahil may babae ng kinakasama. So, ibig sabihin mo, parang naghanap na lamang ng dahilan na sabihin sa'yo itong si Mike at habang sinasabi niya ba to, magkaharap kayo? Yes po. No, Nung time po kasi, yung mga unang signs na binigay sa akin, kasi po wala po sa akin nagsabi. mm, Kahit po kasama niya yung mga barkada niya na kilala ako na girlfriend, yes. tapos nakakasama nila yung bagong babae. Mm, Aware po sila dun, pero wala sa akin nagsabi. mm, So, nalaman ko po to lahat dahil lang po sa mga signs na binigay sa akin na sobrang dinedma ko all throughout. mm, mm. So, Ano yung yung mga mga signs na to, MJ? So, yung pinakang unang sign po kasi 'di ba po nasa, island po ako. Mm, So, wala po talaga siyang signal and then, um, niyaya po kami ni mayor sa kanilang house para dun nga daw po kami magpatuloy ng work namin at mabigyan kami ng magandang accommodation. oho. So, sumunod naman po kami dun sa rest house. Tapos pagdating po dun, sobrang excited ako kasi syempre baka may wifi. Eh, rest Oo. house yun ni Mayor, baka may internet or Mhm. baka may signal. Baka may Pero po Starlink. pagdating po dun, Oh. yes, so pagdating po dun, wala pa rin naman po siyang signal at wala rin pong wifi kasi Hmm. talaga pong wala po talagang any means of signal po dun sa lugar na yun. Okay. Tapos po, hindi po kasi ako makatulog nung gabing yun. Sabi ko parang may nararamdaman ako na hindi ko kayang matulog. Lumabas po ako ng garden Hmm. ng rest house. So nung ano ko po sa garden, mga bandang 2 AM na po yun. Ikot lang ako ng ikot. Nagbabakasakali akong magkakaroon ng signal and nagka-signal nga po. So Oho. nung nagka-signal na, siyempre po yung unang ginawa ko is nagbukas ako ng mga social media accounts ko at nag-update ako dito sa bahay, sa family ko, Hmm. tapos sa kanya. So sabi ko, okay, naka-online siya. E di, tig-dial ko po yung ano niya, yung sa messenger niya. Tinawagan ko, pero nung time na yun, in another call siya ng madaling araw. Hmm. So sabi ko, bakit kaya to in another call? Baka kako kausap yung uncle niya na nasa ibang bansa. Kasi yun lang naman po yung possible Oo. na pwede niyang makausap around that time. Mhm. So, message ko po yung uncle niya.
kung kausap niya po ba, kasi sabi ko matagal na po kami hindi nakakapag-usap, ilang araw na. Sabi ko Mm. gusto ko po sanang makausap kaso po in another call. Mm. So sabi naman po sa akin ng uncle niya is hindi ko naman kausap. So Oh. na-confirm ko po na hindi po si uncle niya yung kausap niya. So Mm. iniisip ko po talaga sino yung magiging kausap niya nung mga oras na yon na hindi naman si uncle niya. Ayan So na. Mm. nung time na po yun na hindi na nga po sa akin, eto si uncle niya nag-reply pa, eh, tinawagan ko po ulit siya tapos in another call pa rin po siya. Tig-screenshot ko lang. And then Okay. after po nun, nawala na po ulit ng signal. Mm. So ilang minutes lang po yun. Mhm. Pero Tapos wala. pagdating MJ, po, tatanong ko lang, doon sa pagkakaroon mo ng signal, ano, no, nandun ka nga sa island, syempre, hindi lang naman puro palabas yung mga messages na matatanggap mo, pati yung mga papasok, yung mga papasok pala, natanggap mo. Meron bang message naman sa'yo si Mike kahit papaano or wala rin? meron naman po yung nakasakay na po ako sa port kasi before po ako niya Mm, ma-deploy, palagi niya po talaga akong hinahatid sa okay. port. So yun Sige. po yung last message niya. Oo, yun na. Pero yung mga sumunod na mga araw, kung wala kang message, wala lang rin siya talagang message. Yes po. Opo, Oh, ganun nga pero 'di po. ba kasi well, usually mag-iiwan ka man lang ng message lalo na kung isang araw, dalawang araw na kayong hindi nagkikita. O sige, pagka nakarating sa itong message na 'to, sagutin mo naman, nami-miss na kasi kita. I love you. Ganun ba siya dati? Yes po, ganun po siya Oh. before and alam niyo po yun na alam niya kahit walang possibility na ma-receive Mm. ko yung message, talagang tad-tad yan ng messages. Oo, may Oo. bilin na 'pag na-receive mo, ha, 'pag nagka-signal ka o mag-message ka, sabihin mo lang na safe ka. Pero nitong ang latter part na ng relationship, nawawala na pati 'yon. So, isa rin Yes 'yon sa mga po. signs, ano? Yes po. And Hmm. the second sign is that nung birthday niya po, so nag-advance booking ako ng reservation doon sa isang resort na pupuntahan po namin Hmm. para po i-celebrate yung birthday niya. So, sinabi ko po sa kanya na after work, diretso ka dito sa resort na to kasi pupunta tayo dyan tayo magse-celebrate. Ah. So, sobrang excited po talaga ako na i-celebrate yung birthday niya. Mhm. Kasama siya. Mm. Kaya nga po nag-advance booking na ako. Tapos sabi niya, sige, pupunta ako. Pero nung bandang out na po namin sa office, nagsabi po siya sa akin na pasensya na, hindi mo na ako makakadiretso dyan. Kasi Ha? Bakit? yung barkada daw po niya ay nag-throw din ng birthday party sa kanya at nakakahiya naman daw po kung Hmm. hindi daw po niya pupuntahan. So Oo. sabi ko sa kanya, edi okay, sige, walang problema. Basta make it quick. Ah, Babilisan mo lang kasi may mapagbigyan celebration lang. po kami. Mm. Yes po. Pero So, MJ, kasi barkada 'yun, mas importante 'yun, eh, sino ka ba naman nun, girlfriend lang. So medyo, sa mga priorities niya talaga ano, oo, ay medyo parang bumababa ka na. Hmm. yes po. So, hinayaan ko na lang din po kasi nga po kilala ko naman po yung mga barkada na yun. Since Hmm. barkada niya po yun, umpisa po nung naging kami. Oo, oo. So, nung time na po yun ang sinabi niya, nagdiretso siya, Hmm. hinayaan ko po siya. Hanggang yun na nga po, naghintay ako sa kanya. Nakauwi na po ako at lahat-lahat. Andun pa rin po siya sa birthday party na tig-throw sa kanya nung barkada niya. Oh, So, 'di nung bandang umano, 8 naku, p.m. na po, eh, tinessage ko na oo, siya. Sabi MJ ko, "Ano ka ba?" MJ, Yes po? MJ, I'm sorry. Na-confirm mo naman na talagang, nandun yung barkada niya? Andun siya sa barkada niya? Yes po. Yun O na nga po. anong klaseng, Um, party ba ito? Ito ba ay yung sa kalyehan lang, sa bahay o nag-rent din sila ng, lugar? sa bahay po. Sa bahay-bahay. Pero, I mean, 'di ba puwede naman balikan dun, eh, 'di ba? Mag-dinner na muna kayo, pinagbigyan mo ron, o punta na kay, girlfriend, o balik na lang tayo dun, maki-join tayo sa mga friends. Puwede naman sana yung gano'n, ano? Pero hindi talaga. Hindi po, that's Naku. not what happened. And Hmm. yun na nga po na kinukulit ko na po siya, nasabi ko sa kanya, "Anong oras na, hindi ka pa Hmm. ba diyan tapos kasi mag-celebrate pa tayo." Oo. So sabi niya po sa akin, maya-maya pa 'to. So hinayaan ko lang po and bandang 11 PM na po nun, kasi overnight naman po kasi yun, na-resort Mhm. po siya. So Okey. sabi ko, "Okay, anytime puwede naman kaming pumasok nga po dun sa resort since overnight nga po." Mhm. Tapos sabi niya sa'kin, "Sorry, hindi na ako makakapunta kasi nakainom na ako, lasing na ako, hindi na ako pinapayagan ng mga barkada ko na Wow. mag-drive pa."
So Sweet sabi naman ng ko, barkada. Ang sweet-sweet naman. Very concerned. sabi ko, okay, sige, ako po kasi talaga wala akong iniisip na Mhm. kahit anong mali siya. So sabi ko, baka kung may mangyari pa talaga dito kasi nga lasing na, baka Aha. ako pa ang maging dahilan. Kaya sabi ko, okay, sige, maybe Mm. tomorrow celebrate Naku, natin. alam mo MJ, kung sa ibang girlfriend yan, talagang may mangyayari dyan kay Mike at sigurado hindi magandang pangyayari yun. Oo, kapag birthday mo, nag-set yung girlfriend mo ng special dinner for two para sa inyo, overnight pa ito sa isang resort, tapos hindi mo sisiputin, may mangyayari. Oo, safe ka mang makarating dun sa resort pero talagang aabutin ka. O kahit birthday mo. Ayan, pero to cut the long story short, MJ, 'di ba sabi mo nga ang dami ng mga signs na parang malamig na or parang hindi na as interested talaga itong si Mike sa'yo. Ano yung pinaka final blow na nalaman mo na yung confirmation na ito na talaga yon. Niloloko niya na ako, may iba ng babae, kailangan na lang akong umalis sa buhay nito para mawala na rin yung pasan kong krus. Yun po yung time na na-confirm ko na nagpaalam po kasi siya sa akin for team building for 3 days and 2 nights. Ano ulit? Nagpaalam for? Team building. Yon! Team building! Ayan. Maraming gumagamit ng mga team building na mga dahilan na yan. Alam ko may mga napangiti na mga nakikinig sa atin ngayon. Team building. MJ, Yes po. tuloy ang kwento. So, team building po, pinaalam niya sa akin for 3 days and 2 nights. And Yon. then, pinayagan ko naman po siya kasi alam ko naman po yung setup pagdating po Ah. sa work. And okay naman po sa akin. So, pumunta po siya dun sa team building, nag-attend daw po siya and all. Tapos, nung time po na nag-scroll lang po ako noon sa Facebook, Mm. nag-upload po ng photos ngayon yung government agency na pinagtatrabahuan niya ng mga Aha. photos nila during the team building. Mm. So, syempre, as a girlfriend, aware ka na andun yung boyfriend mo. So, technically, ang gagawin mo is i-scroll mo or titingnan mo yung mga Oo, photos. saan kaya siya dito? So, yes po, as I was scrolling all the photos, out of 300 photos, wala po siya doon ni isa. 300 photos. Baka siya yung Yes. cameraman? Hindi kaya? MJ, hindi ba siya yung kumukuha ng picture? Well, hindi naman po talaga. Tinanong Kasi, mo pa. Baka sabi niya, naku, MJ, ako naman talaga kumuha ng 300 photos na yon. Hindi ko pinahawak sa iba yung camera. Mm. yun nga po. So, ayun na po yung time na yun. Tapos, yung college friend ko po, Mm. katrabaho niya. Ayan So, na. minessage ko po siya. Sabi ko, totoo bang may team building kayo nung ganitong date, tapos Mm-mm. 3 days and 2 nights? Ang sabi naman po sa akin, ay oo, meron. So, confirmed naman po na meron. It's just that, hindi daw po kasama yung department nila kasi COS nga po sila. Aha. So, doon na nalaman So, na wala si Mike doon. yes po, wala po siya doon kasi hindi naman po talaga sila kasama sa team building na yon. Mm. At nagpasunod na po ng message yung college friend ko na sabi niya, akala ko wala na kayo. Sabi Hmm? ko, hindi kami pa niyan. Sabi ko, bakit? Ang sabi po sa akin ng college friend ko, kasi may pinakilala yan dito sa amin na girlfriend sa department namin. Ayun na. Sabi ko, seryoso? Sabi ko, sure Oh. ka? Sabi Sabog. po sa akin ng friend ko, Mm-mm. oo, matagal-tagal na nga eh. Sabi niya, pinakilala niya dito sa amin sa department namin. Mm-mm. Ako naman, akala ko wala na kayo kasi dinala pa nga dito sa office namin eh. Kaya hindi na ako nagsabi pa sa'yo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, magkasama pa lang kami niyan kahapon. Mm-mm. Ayan. At ang babaeng ito ay, well, naturalmente, hindi naman doon nagtatrabaho sa kanila. Sa iba niya nakilala mo pa ba yung babaeng ipinalit na pala sa'yo na hindi mo alam, MJ? Yes po. Actually, later ko na po siya na-find out. Kasi Mm. po, sa social media accounts po kasi ng ex-boyfriend ko at sa account ko, ay talagang makikita niyo po doon na andun pa nakabalandra yung mga mukha Mm. namin na magkasama kaming dalawa. Mm. So, wala po talagang chance na pag-iisipan mo kasi sa social media ay talagang maa-assume mo na kaming dalawa yung Aha. magkarelasyon. Oo. Pero po nung nakita ko yung mga shared post niya about love life, about Mm. sa pagra-rides, gano'n,
akala ko po para sa akin. So, ina-assume ko, syempre ako yung girlfriend eh. Mm. Ina-assume ko talaga na para sa akin siya. Pero Oo. po may isang very constant na profile na panay heart na akala mo para sa kanya din yung mga post na gano'n. Okay. Oh, sa mga stories So, 'yan ano? Sa mga stories na lang? yes po, stories and at the Oh. same time po yung mga shared post. So sabi ko, Mm. parang napaka ano naman ata na sobrang halata na napaka-consistent, ang dami-dami kada shared post, Mm. react agad, gano'n. Oo. Tapos may mga comments pa. So, ibig sabihin, MJ, alam nitong babaeng ito na kayo pa ni Mike talaga? Alam niya? Yes po. Ah, kasi Kasi nandun po pa, yung mga nakabalandra photos pa ang po, pictures ninyo. yes. Okay. Yeah, at, And honestly po, nagle-leave pa siya ng mga comments na, cute niyo naman, bagay kayo. So, hindi okay. ko talaga mapag-iisipan. So, ayun na pala. Pero, Ayan na, nalaman mo, siya pala yun, ang ipinalit, ang babaeng ipinalit. Pero ito MJ, ano, ang sabi mo pa, wala pang isang araw bago ang breakup ninyo, feeling mo ay parang nabastos ka na nga rin dahil in public ay papaano ba, ipinost online, inannounce pa online nitong si Mike at nung bago niya ang relationship nila? yes po. Honestly po, yung nangyari that time is habang ini-stalk ko po silang dalawa, Mm. kasi po nagka-komprontahan na po kami nung gabi, pumunta po ako sa bahay nila. So, the night after ng pag-confront ko sa kanya, and pero po naghihingi pa siya nito sa akin ng chance, Mm. nagmamakaawa pa siya sa akin na ayusin namin. Nung time na tig-confront ko na po Oo. siya. Then, Okay. kinaumagahan, bigla na lang po siya sa akin nag-message na hindi na daw po niya ako mahal kasi may mahal na siyang iba. Mm. So, nung time po na ini-scroll ko, ini-stalk ko silang dalawa, bigla pong nagpalit ng cover photo yung babae. Mm. So, yung cover photo is magkasama sila, silhouette, nasa tabing dagat, magkayakap. Mm. Tapos, after ko po noon, mga ilang minuto lang, nagpalit din po ng profile picture yung ex ko ng photos nilang dalawa na sobrang sweet nila. Oo. So, for me po, Yung sa very team building disrespectful. nilang dalawa. Mm. Very disrespectful po siya sa akin yung naging labas niya. Of Kasi po, course. andun pa po yung mga photos namin together eh. Mhm. Saka Mhm. sabi ko po sa kanya, I could have been lenient to you and to your other girl. Kung man lang sinabi mo sa akin, or hinayaan mo muna akong mag-delete muna ako ng mga photos ko na magkasama tayo sa profile ko at masabi ko muna sa family ko. Mhm. Kasi Mhm. po, nagkagulatan parehas eh, yung family niya at yung family ko. Oo. So, nung time po na nag-upload siya ng profile picture niya, marami pong nag-comment at marami po sa akin Hmm. nag-message na, sino yung babae na yon? Hindi naman yun si MJ. Oo. So, kilala na talaga. So, friend niya na ang ano ba, mga kapatid, mga magulang mo even? Mga ganun tipo na ang connection ninyong dalawa. Well, half a decade na eh, yung relationship ninyo, ano, MJ? Yes po, O, opo. malalim And na. sobrang close ko po sa family niya at gano'n din po siya sa family ko. So, Mm. sobrang legal po talaga naming dalawa. Ayun lang. Pero, nag-cheat. Gusto nang bumitaw. Siguro hindi wala na ring malinaw na pag-iisip. Pero after that, nung medyo humupa na yung init na mga ulo, yung of course magagalit ka niyan MJ, ano? Hindi ko natatanungin ano naging reaction mo ron. Of course, nanggigigil ka. Ipinahiya ako sa public. Pero nung medyo nagsettle na yung mga emosyon, ano naman ang na-realize mo sa pag-alis mo na dito sa relationship na 'to? Nagkasakit na po ako that time eh, kasi po sa sobra talagang epekto sa akin ng Hmm. nangyari. Talagang physically, mentally, and emotionally, sobrang na-drain ako to the point na I was hospitalized. Mhm. And ay na-diagnose ako ng anemic na ako, may insomnia na ako, may anxiety na ako. So, it's all because of that traumatizing experience. Tapos nung nalaman po niya na may sakit ako, nag-reach out pa po siya sa akin. Oh. Nag-message pa po siya sa akin na nangangamusta siya tungkol sa health ko. Hmm. But then and there, yun na po yung turning point ko na kahit po nangamusta siya sa akin, tig-block ko na po siya at yung babae niya Mm. sa lahat ng aking social media accounts. And Mm. yun na po yung last na um, communication ko sa kanya na hindi rin naman po ako nag-reply. Mm. Pero after ilang days lang po nun,
nakasabay ko po siya magpa-medical. Mhm. Pero doon sa pagkakasabay ninyo, meron pa bang tanguan, meron pa bang hi, hello, kumustahan? Wala na rin? Wala po, hindi po kami nagkaroon ng any conversation, pero Mm. parehas po namin ata nararamdaman that time na panay yung tingin sa Mm. bawat isa. Kasi yung ilang beses po kaming nagkatinginan na naglalaki yung tinginan naming dalawa. Mm. And nung time po na hindi ko na po talaga kaya nun, umiyak na ako nun, eh nasa public, so Yeah. nahiya ako dun sa clinic na Mm. pinapamedicalan ko na yun nga po na umiiyak ako. So lumabas ako. Nung lumabas po ako, sumunod naman po siya. Pero hindi lang po siya nagsalita. Mm. Nagstay lang po siya doon sa may tabi ko mga 5 minutes, ganon. Mhm. Tapos wala po siyang ginagawa. Nakatayo lang po siya doon sa may tabi ko hanggang sa umalis na po siya at umalis na rin po ako. So yun na talaga yung ending ninyo. So sa ngayon, meron pa bang bahid ng paghihiganti, ng galit na sabi mo ba ang mga gusto mong sabihin, MJ, dito kay Mike? No po, actually there was no closure na Mm. nangyari at hindi na rin naman po ako nanghingi ng closure kasi as for me yung pangyayaring gano'n, the disrespect is too loud for me to ask for closure pa. And that Mm. was already the closure that I am asking for. Mm. So, hindi ko na po talaga in-insist pa sa kanya na, o mag-usap pa tayo, pag-usapan natin, bakit mo to sa akin ginawa? Mhm. Wala na po ganun. Yan. Kasi Pero kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon, MJ, na masabi lang sa kanya yung mga bagay na gusto mong sabihin, para lang lumuwag yung dibdib mo, para ikaw naman ay talagang at least, 'di ba? Hindi mo na iniisip-isip, hindi mo na what if nabanggit ko man lang sa iyo to noon na ang sama-sama ng loob ko sa iyo, yung mga ganyan kesa kinikimkim. 'Di ba? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon ngayon dito sa ating programa, magagawa mo ba 'yan, MJ, para sa muling pagkikita ninyo kung sakasakali na magkasabay na naman kayo? Saan ba next time? Sabi mo sa pagpapa-medical nung nakaraan, saan kayo pwede magkasabay? Sa palengke, sa grocery, sa simbahan, I don't know. Kapag ka nagkita kayo, yung hindi ka naiiyak, yung maluwag na sa kalooban mo, yung mararamdaman mo na at least hindi mo man narinig, nasabi na ng puso ko yung lahat ng bagay na gusto kong sabihin sa'yo sa biglaan mong pag-iwan sa akin sa halos ah, more than half a decade na pinagsamahan natin. Kung ano yung mensaheng yun, MJ, pwede mong sabihin dito sa ating programang Heart to Heart. Go ahead, MJ. Actually po, no hate na po sa akin and no revenge at all. Kasi po nung talagang nangyari yun sa akin at sobrang ako yung naapektuhan at the end, wala na po talaga naman sa akin drive pa to throw hate at them. Mhm. Kasi ang iniisip ko lang po nung mga time na yun is kailangan kong i-pursue kung ano yung mga dreams and goals ko sa life ko and pinapatuloy ko po yung pag-aaral ko po ulit sa law Mhm. school. So yun na lang po yung naisip ko that time. And if meron man po akong sasabihin sa kanya, just in case na magkita kami, Mhm. is that I am so grateful that he cheated on me because the moment po na nag-cheat siya sa akin, nagloko siya sa akin, doon ko po nahanap yung sarili ko. Doon ko po mas nakilala yung sarili ko. Doon ako nagkaroon ng magandang relasyon sa mga taong nakapaligid sa akin kasi dati sobrang focus lang ako sa kanya. So mas lumawak po yung mundo ko nung nawala siya at sobrang dami ng opportunity na pumasok sa akin at blessing. At sobrang grateful po ako na nawala siya sa buhay ko kasi kahit isa siya lang yung nawala, yung pinalit po sa akin na mga taong nagmamahal sa akin ngayon ay sobra-sobra, lalo na sa online community. So, I really thank him for cheating on me. Kasi yun po yung naging daan kung saan ako at kung anong meron po ako ngayon. And of course, MJ, mula naman sa amin dito sa Heart to Heart, nagpapasalamat din kami sa iyo, hindi dahil sa hindi kagandahang storya mo, kundi na dahil sa storyang yan na isang brave na babae ang lumabas at sinabi na kaya mo to, girl, kung sakasakali na pinagdaraanan mo rin to, kung sakasakaling mangyari sa iyo yung para bang niloko ka na,
ay nabastos ka pa ng isang tao na hindi mo lang naman 1 buwan, 3 buwan nakakilala, 6 na taon mo na pinag-alayan din ng puso mo, pero mangyayari ang dapat mangyari, 'di ba? Kung yan talaga ang tadhana ninyong dalawa. Kaya thank you MJ for letting us be part kung papaano ngang may empower ang mga kababaihan na yes, naloko ka, kaya dapat mas maging matalino ka na next time. Sa mga oras na to, MJ, meron na ba mga pumoporma-porma ulit sa'yo o mas mahal mo muna ang mga libro na tungkol sa law? Actually po, hiwalay na po kami 3 years ago na po yun. Okay, oo. May partner na po ako ngayon, may boyfriend po ako Di ba nga? currently. Oh. At yes, siya po yung nakakasama ko po sa ngayon na nagpupursu po ng mga pangarap namin para sa isa't isa. Oh, di ba nga? Nakahanap din. Alam mo, may magtatanong dyan, MJ, gaano ka katagal naka-move on? Ilang buwan, ilang taon bago mo ulit binuksan ang puso mo? Ano ba ang sagot? Almost 2 years po. Matagal din. Oo, matagal din pala naman. Oo, pero 'di ba, mas maganda talaga yung magaling ka na eh. Oo, yung wala ka ng galit sa puso mo, yung wala ng bigat bago ka ulit tumanggap ng panibagong espesyal na tao para sa buhay mo. Well, good luck MJ ha. Thank you po. Oo, maraming salamat once again sa pakikipagkwentuhan sa amin. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.